Si Glenn ay isang pangit na mahinang doktor na tanging mga babaeng halimaw na may sakit ang kayang gamutin. Gayunpaman silang lahat ay lumalabas nakakatuwa sa hangganan at gusto niyang muling ayusin ang kanilang lakas ng loob. Nagsimula ang lahat pagkatapos tumigil ang sangkatauhan at mga halimaw sa World War III sa pagitan ng dalawang panig ay nagsimulang mamuhay ng magkakasama. Ngayon si Glenn isang doktor para sa mga halimaw at ang batang babae ay may lihim na pangarap ng bawat haplos ng doktor. Ngayon si Glenn ay nagpapagaling ng isang cowgirl at hinihimas ang kanyang mga milky jugs para suriin kung may cancer. Wala siyang nakitang mga bukol at nagpatuloy para tingnan ang tainga nito. Sinimulan niya itong kuskusin habang ang cowgirl ay gumagawa ng masasayang ingay. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang pagsusuri sinabi niya sa cowgirl na siya ay buntis ng isang batang toro. Masayang tumakbo ang ama sa loob matapos malaman na hindi siya niloko nito. Pagkatapos ang katulong ni Glenn isang babaeng ahas na nagngangalang Saphentite upang bigyan sila ng mga bulaklak upang batiin sila sa kanilang sanggol. Pagkasara ng klinik napansin ni Glenn na medyo moody si Saphentite. Sinabi sa kanya ni Saphentite na hindi siya komportable na nakikita siyang nag-iisa sa isang silid kasama ang isang babaeng may asawa at ginagawa siyang masayang ingay sa pamamagitan ng pagkusko sa kanyang mga pitchel. Sinimulan siyang hampasin ni Saphentite hiniling sa kanya na tawagin siyang Sophie-like sa kanyang imahinasyon kapag niyugyug nila ang kama. Pagkatapos kumakatok sa pinto ang isang mailman at inabutan siya ng isang espesyal na paghahatid ng mensahe ng kanilang guro na doktor ng Central Hospital na si Dr. Tully. Kinabukasan pumunta sina Glenn at Saphentite sa arena. Sumakay sila sa isang karwahe na dumadaan sa lungsod na puno ng mga halimaw at tao. Hiniling ni Tully kay Glenn na tulungan siyang gumawa ng pisikal na pagsusuri sa kanyang mga pasyenteng lumalaban ngunit hindi pumayag si Saphentite dahil kailangan nilang umalis sa kanilang hamak na klinika. Sa arena ang sentor na humila sa kanilang karwahe ay humiling kay Glenn na gawin ang kanyang makakaya para sa sentor na prinsesa. Pagkatapos binati sila ng ilan sa mga sentor na pinamumunuan ng isang babaeng sentor na nagngangalang Tessia na isa ring manlalaban. Ang mga mandirigma doon ay hindi makapaniwala na nakikita ng kanilang mga mata si Glenn bilang siya ay isang tunay na tao na doktor ngunit sinabi ni Tessia sa kanila na ibaba ang kanilang mga tingin dahil ito ay bastos. Namangha si Saphentite nang makita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga manlalaban at iwinagayway ni Tessia ang kanyang mga pitchel para ipakita ang kanyang badge. Namumula si Glenn at sinabi sa kanya ni Tessia na ang mga kabayong tulad niya ay gustong kunin ito na parang aso. Nagsimulang sabihin sa kanila ni Tessia ang pamana ng kanyang pamilya habang tumatawa na parang snobby na prinsesa at sa wakas ay alam na ni Glenn kung bakit siya tinawag na prinsesa. Nang maglaon sinuri ni Glenn ang kalusugan ng isang babaeng pusa at sinimulan niya itong ligawan na gusto ang kanyang sanggol na tao. Nagseselo si Saphentite at hinaila ang kanyang maruruming kuko palayo sa kanyang mahal na doktor pagkatapos pumasok si Tessia upang suriin. Nagsimula siyang maghubad at nagkwento tungkol sa kung paano niya kailangang magpakasal bilang isang pinuno sa hinaharap at ang uri niya ay mga cute na doktor na nag-iimpake ng sausage na kasing laki ng kabayo sa ilalim. Hinihila siya ni Saphentite dahil sa selos at nagsimula silang mag-usap ng masama sa isa't isa. Ibinalot ni Saphentite ang kanyang buntot sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay tumaba at dapat na mag-diet para makasabay sa tibay ni Glenn sa gabi. Pagkatapos dumating ang mga katulong ni Tessia sina Kai at Mornan upang salubungin si Glenn. Nag-aalala sila para sa kalusugan ng kanilang prinsesa ngunit tiniyak ni Glenn na malusog si Tessia. Pagkatapos sinabi nila kay Glenn ang tungkol sa pag-aalala nila tungkol sa kanya. Kinagabihan hindi makatulog si Glenn dahil sa narinig at sumama sa kanya si Saphentite. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano sila magkaibigan noong bata pa sila at nanggaling sa akademya upang pakalmayan siya. Naalala ni Glenn ang sinabi ni Kai at Mornan. Sinabi nila sa kanya na si Tessia ay naninira at patuloy na natatalo sa kanyang mga laban sa arena at hindi nila alam kung bakit. Sa kabila ng lahat ng talento at pagsusumikap na dala ni Tessia patuloy siyang natatalo. Iniisip ni Glenn at Saphentite kung ano ang maaaring maging sanhi nito at hinihiling na ang dahilan kung bakit siya patuloy na nawawala ay ang presyon na dinala niya sa alkohol upang pakalmayan ang kanyang sarili. Habang nagsisimulang mag-isip si Glenn may mga bagay na hindi kayang pagalingin ng isang doktor kahit sa kanyang kakayahan. Pagkatapos bumalik si Saphentite na may dalang inumin at inihain ito sa kanya sa isang baso. Ininom ito ni Glenn at nagulat siya nang makita siyang umiinom mula sa buong lalagyan. Pagkatapos nakakuha ng ideya si Glenn at hiniling sa kanya na sumama muli sa kanya upang makilala si Tessia.
Tumanggi si Saphentite at ibinalot siya ng kanyang buntot ng mahigpit sa lasing na galit at sinabi sa kanya na hindi niya ito hahayaang gumamot ng mga kabayo kasama si Tess-Ilia. Kinabukasan natalo na naman si Tess-Ilia at nagsisimula siyang mabigo at hindi alam kung ano ang mali sa kanya. Sa gabi mas nagsasanay si Tess-Ilia ngunit dinadalaw siya ni Glenn. Alam ni Glenn kung ano ang dahilan ng pagkawala niya sa lahat ng oras at ito ang kanyang mga kuko. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga hooves ay lumaki upang gawin ang kanyang mga paggalaw na hindi balanse habang ang kanyang dalawang underling ay nagsusuot ng horseshoes upang kontrahin ito. Nag-aalok siya na putulin ito at lumipat sa horseshoes ngunit tumanggi si Tess-Ilia dahil hindi ito pinapayagan ng kanyang pagmamataas. Biglang nahuli siya ni Nakai at Mornit sa lugar at pinilit siyang kunin ang kanyang mga kuko. Nakita ni Tess-Ilia ang kagamitan at nagsimulang umiyak dahil natatakot siyang makaramdam ng sakit. Nagsimula siyang magrebelde at si Glenn ay sumailalim sa kanya upang itayo ang kanyang mga paa. Nakikiusap siya sa kanya na maging banayad dahil ito ang unang pagkakataon niya at magtrabaho si Glenn. Sinimulan ni Tess-Ilia ang pag-trim ng kanyang mga knicker at gumawa ng masasayang ingay sa sensasyon ng mga haplos ni Glenn. Pagkatapos ay inilabas nila ang horseshoe mula sa oven at si Tess-Ilia ay nagsimulang magpanik dahil sa takot na siya ay masunog. Susunod si Glenn ay naglalagay ng mga pako at si Tess-Ilia ay mas lumalim pa. Si Saphentite ay may sapat na at inilagay ang kanyang buntot sa paligid ni Tess-Ilia at itinulak ito sa kanyang bibig upang mapanatili siyang napuno sa katahimikan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanyang iba pang mga binti habang si Saphentite ay patuloy na pinupuno ang kanyang bibig hanggang sa matapos ang mga ito. Makalipas ang ilang araw nasa winning streak si Tess-Ilia pagkatapos idagdag ang horseshoe habang nanonood sina Glenn at Saphentite mula sa stand. Nakipag-away si Tess-Ilia sa isang manlalaban ng butiki at pinalo siya sa isang suntok. Nakita ni Tess-Ilia si Glenn sa kinatatayuan at naghihintay na magkaroon ng kanyang mga anak. Nagseselos si Saphentite at binalot siya ng kanyang buntot dahil sa selos. Matagal ng panahon na ang nakalipas ibinigay si Saphentite sa sambahayan ng pamilya ni Glenn bilang isang hostage habang ang digmaan sa pagitan ng mga halimaw at mga tao ay nagpapatuloy. Naging malapit sina Glenn at Saphentite hanggang sa oras na para umalis siya nang matapos ang digmaan. Nagkatinginan sila ng may sakit habang naghihiwalay at hinahabol ni Glenn ang kanyang karwahe habang umiiyak. Nagkita silang muli sa akademya pagkaraan ng ilang taon. Sa kasalukuyan wala si Saphentite sa kanyang sunblock at hiniling siya ni Glenn na kumuha ng ilan. Nang maglaon naglalakbay sila sakay ng bangka patungo sa kanilang kinalalagyan at masaya si Saphentite na makakasama sila sa side quest ng silang dalawa lang. Dumating sila sa kanilang destinasyon at tinanong sila ng mayor ng waterways at ng sirena na humihila ng kanilang bangka kung saan sila pupunta. Gusto ni Saphentite ng Birkin ngunit sinabihan siya ni Glenn na mag-focus dahil sira na sila. Nasisiyahan sila sa kanilang pamamasyal at pinupuri si Lady Skaty sa pagiging isang mahusay na politiko para sa kanyang trabaho sa mga daluyan ng tubig. Pumunta sila sa tindahan at bumili ng mga kailangan nila para sa klinika bago umuwi pagkatapos hiniling ni Saphentite sa sirena na patigilan sila sa isang tindahan ng regalo. Ang shopaholic instinct ni Saphentite ay nagsimulang mamili at hinahangaan niya ang lahat ng makintab na bagay sa kanilang paligid. Nagsisimula siyang magsaboy ng pera pambili ng bagay na hindi niya kailangan. Pagkaraan ng ilang oras isa lang ang binibili niya at sinabi kay Glenn na ang tunay na gantimpala ay ang mga sandaling kasama niya ito. Sinabi sa kanila ng sirena na magkakaroon ng palabas sa sirena sa gabi kung saan ang mga sirena ay kumakanta at sumasayaw na iniinis ang PTA sa proseso. Gusto ni Saphentite na makita ang palabas ngunit hindi siya pinayagan ni Glenn dahil may trabaho sila. Pagkatapos tinawag sila ng isa pang sirena na isang cute na mag-asawa at hiniling sa kanila na pumunta sa kanyang tindahan. Nahulog si Saphentite sa kanyang murang mga salita at nakumbinsi si Glenn na pumunta sa kanyang tindahan. Ipinakilala ng sirena ang kanyang sarili bilang si Lulala at inalok niyang kantahin sila ng ilang Taylor Swift. Matagal na tinitigan ni Glenn si Lulala at dinilaan siya ni Saphentite at sinimulan siyang akusahan na gusto niya ang mga baby fishes ni Lulala. Pagkatapos binayaran nila si Lulala para kumanta ngunit tumanggi si Lulala na kumanta sa mga baliw na asong ito dahil hindi sapat ang kanilang pera lalo na nang si Lady Skaty mismo ang nag-imbite sa kanya na kumanta sa kanyang palasyo. Nag-aalok si Glenn na bigyan siya ng libreng medikal na pagsusuri sa halip at tinanggap ni Lulala. Nagsimulang kumanta si Lulala sa kanyang boses ginawang biro si Billie Eilish. Biglang umubo si Lulala at masama ang pakiramdam sa sarili.
Pinutol ni Glenn ang isda at sinabi sa kanya na susuriin niya siya sa isang lugar na mas pribado. Sinimulan siyang suriin ni Glenn at hiniling sa kanya na ibuka ang kanyang bibig para masuri niya ito ng maigi. Tiningnan niya ang loob at nakitang may pamamaga sa lalamunan si Lulala na dulot ng malikot na gawain sa gabi. Pagkatapos hiniling niyang suriin ang kanyang peperones at napahiya si Lulala. Ginagamit niya ang kanyang stethoscope at wala siyang nakitang issue. Sinusuri niya ang kanyang hasang dahil sa palagay niya ay kakaiba para sa kanyang hasang na manatiling bukas kapag nasa lupa. Si Glenn ay kumuha ng inspirasyon mula kay Dr. Johnny Sins at nagsimulang dumudulas upang suriin habang si Lulala ay gumagawa ng masasayang ingay sa kanyang matabang daliri. Pagkatapos ng pagsusuri sinabi niya sa kanya na gumugugol siya ng masyadong maraming oras sa lupa bilang isang sirena na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng kanyang hasang at lalamunan. Tinanong niya siya kung bakit niya ito ginagawa at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkanta sa mga tao sa lupa upang mabuhay. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magtrabaho ng husto para sa kanyang pamilya pagkatapos silang iwan ng kanyang ama para bumili ng gata sa Bikini Bottom. Gusto niyang kumanta para kay Lady Katie para kumita siya ng pera para sa kanyang pamilya ngunit hanggang doon kailangan niyang magtrabaho gaya ng dati. Biglang nahulog ang isang tao na bata sa tubig at hinihila siya ng tubig. Tumalon si Lulala at lumangoy tulad ng prime Michael Phelps upang iligtas ang bata. Sa ilalim ng tubig si Lulala ay may mga isyu sa kanyang paghinga ngunit ipinadala ang kanyang panloob na Baywatch at iniligtas ang bata. Nagpa-CPR si Glenn sa bata hindi niya namalayan na nawala ng malay si Lulala at nahulog sa tubig. Napagtanto nilang wala na si Lulala at tumalon si Glenn sa tubig para iligtas siya. Sinimulan ni Lulala na sabihin ang kanyang huling pagsisisi tungkol sa hindi niya matulungang pananalapi sa kanyang ina at nakiusap sa Faith na tulungan siya. Sinabi ni Glenn na kumain ng mga nararapat at iniligtas ang sarili ni Lulala. Hinahalikan niya ito upang pilitin siyang huminga mula sa mga hasang at magtagumpay niya itong nagawa. Bago mawala ng malay hinila sila ni Sophentite palabas gamit ang kanyang buntot sa bangka. Tumanggi si Lulala na pakawalan ang dibdib ni Glenn at nagseselos si Sophentite. Makalipas ang ilang araw kumakanta si Lulala sa harap ng buong bayan at nakatanggap ng standing ovation. Nagpapasalamat siya kina Glenn at Sophentite sa pagbibigay sa kanya ng mga gamot sa ubo para sa kanyang lalamunan ngunit siya ay naguguluhan pa rin kay Glenn pagkatapos nitong halikan siya sa ilalim ng tubig at tumakas. Sa isang lugar sa lungsod isang golem na nagngangalang Kumnai ang humahabol sa isang bandido at nahulog sa isang ambush. Samantala si Glenn ay nagpapagamot ng putik sa kanyang klinika at nahuhulog siya sa kanyang gwapong mukha pagkatapos si Lady Skadi mismo ang bumisita sa kanilang klinika. Si Lady Skadi ay isang kilalang babae para sa kanyang mahusay na pagsisikap sa pagtulong sa paglikha ng lindworm ang lungsod kung saan nakatira ang mga halimaw at mga tao na magkatabi at kung saan din matatagpuan ang klinika ni Glenn. Dumating si Skadi kasama ang kanyang bodyguard ang golem si Kumnai na nagsasalita sa ngalan ni Skadi. Sinabi ni Kumnai sa dalawang magsasaka na magpasalamat sa pagkakaroon ng kadakilaan na si Skadi mismo. Humingi ng tulong si Skadi sa kanila upang mahanap ang nawawalang braso ni Kumnai na nawala sa labanan laban sa mga bandido at ilakip ito pabalik sa kanya. Ipinaliwanag ni Skadi na ang kanilang guro na si Dr. Tully ay tumanggi na tulungan sila at idinagdag niya na ang Kumnai ay isang flesh golem na produkto ng isang idiotic na doktor na sinubukang lumikha ng buhay kaya naman ayaw ni Kumnai sa mga doktor. Nang maglaon sinubukan ni Glenn na tulungan si Kumnai ngunit pinahirapan niya ito ayaw niyang tulungan siya nito. Sinabi sa kanila ni Kumnai na hahanapin niya ang kanyang braso at umalis sa klinika. May nakita siyang kaoy na hinala at sinundan niya ito ngunit nawala ang landas ni Kumnai at bigla siyang inatake ng bandido. Samantala tumanggi si Glenn na sumuko at nag-impake ng kanyang mga kagamitan upang matulungan si Kumnai. Hinanap niya si Kumnai at ang nawawalang braso hanggang sa makarinig siya ng sigaw. Pumunta siya upang makita at nakilala si Tesalia sa pinangyarihan ng krimen. Itinuro niya ang isang naputol na binti sa sahig at pinuntahan ito ni Glenn upang suriin at napagtanto na pag-aari ito ni Kumnai. Sa isang lugar sa lungsod gumagapang si Kumnai sa isang paagustong hanapin ang mga tulisan. Pagkatapos ay sumisigaw siya ng masasayang ingay habang nagsisimulang manginig ang kanyang mga binti dahil sa may humahaplos sa mga binti sa kanilang mga sensitibong bahagi. Ipinaliwanag ni Tesalia kung gaano talaga kabastos si Kumnai bilang isang mandirigma at sumisigaw sa tuwing hahawakan ni Glenn ang naputol na binti ni Kumnai. Sinabihan siya ni Tesalia na mag-ingat sa binti dahil nagmumukha siyang kakaibang may fetish sa paa.
Samantala huminahon si Kumnai at alam niyang may paa si Glenn. Nagsisimula siyang maramdaman ang mga talampakan ng mga bahagi ng katawan na nakulong sa loob niya at lumalakas ang mga ito sa kanyang ulo. Ipinagpatuloy ni Glenn ang kanyang paghahanap at nakilala si Lulala sa gitna ng lungsod na mas gumaganda ang buhay. Sinabi sa kanya ni Lulala na mayroon siyang regalo para sa kanya at ito pala ang nawawalang braso ni Kumnai. Si Kumnai ay nagsimulang humagulgol ng masayang may humahaplos at hinihimas ito sa kanyang braso. Ipinaliwanag ni Lulala na may naghagis ng braso sa tubig para maalis ito. Matapos mahanap ang nawawalang mga paa, kailangang hanapin ni Glenn sina Kumnai at Lulala. Binigyan siya ng ideya na tanungin ang mga naputol na mga paa sa halip. Nasa sahig si Kumnai na nagmamakaawa na may huminto sa pangingilati sa kanyang mga paa at sa wakas ay nahanap na siya ni Glenn. Sinabi niya kay Glenn na hindi niya kailangan ang tulong nito, ngunit sinabihan ni Glenn ang asong zombie na tumahimik at hayaan siyang magluto. Pagkatapos naglabas si Glenn ng ilang gunting at karayom na mas mataas ang kalidad kaysa sa mga nasa katawan niya. Sinabi niya sa kanya na ang taong gumawa nito sa kanya ay hindi isang doktor. Sinabi niya sa kanya na huminto sa dagdag na paggamot, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangang igalang ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na dating kabilang sa ibang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang kamay at nakita ang talampakan at sa wakas ay hinayaan niyang gawin ito ni Kuya Glenn. Sinimulan niyang i-konekta ang kanyang mga daluyan ng dugo at si Kumnai ay namangha sa kanyang mga kasanayan. Nagsisimula siyang magsalita tungkol sa kung paano siya ginawa ng kanyang lumikha na hindi makadama ng sakit at pagdurusa. Ipinakita niya ang paggalang kay Glenn at tinanong siya kung bakit niya ginagawa ang dagdag na milya para sa kanya. Kinalma siya ni Glenn at sinabi sa kanya na siya ay isang doktor na nangangalaga sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga pasyente. Masaya si Kumnai na may mga doktor na katulad niya sa mundo. Pagkatapos ay lumipat siya sa kaliwang binti at namumula si Kumnai nang makita ang kanyang mapagmahal na kalikasan. Samantala sa klinik, na dismaya ang mga pasyente na wala si Glenn para asikasuhin ang kanilang mga pangangailangan. Sinabi ng isa sa mga pasyente si Arachne kay Sophentite na dapat niyang anyayahan si Glenn sa pub na karaniwan nilang pinupuntahan para ma-double team sila buong gabi. Tinukso niya si Sophentite na malamang na 10 pulgada ang lalim ni Glenn sa loob ng ibang tao at sumabog si Sophentite sa kanya. Samantala patuloy na ikinakabit ni Glenn ang binti habang sinusubukan ni Kumnai na bawiin ang kanyang mga ungol dahil sa malambot nitong haplos. Nagsimula siyang humagulal ng mas malakas na sinasabi kay Glenn na maging mas banayad. Ngunit palalim ng palalim si Glenn na ayusin ang kanyang binti na naging sanhi ng paglalaway at pag-iyak ni Kumnai sa kanyang pagkalalaki. Pagkatapos si Kumnai ay asar dahil sa kahihiyan at gusto niyang parusahan si Glenn tulad ng makulat na batang lalaki. Pagkatapos nagpasalamat siya kay Glenn sa pagligtas sa kanya at umalis. Samantala matamang pinagmamasdan ng mga bandido si Glenn. Pagkatapos bumalik si Glenn sa klinika at hinanap si Sophentite sa kanyang opisina na ngayon ay buntis. Tinawag niya itong si Raulo at gusto niya isama niya ito na manood ng Maury Show para patunayan na hindi siya ang ama. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palda para ipakita ang Reg Along iniwan sa kanya ni Eric Nida. Sa loob nito ay isang itlog at sinimulan itong suriin ni Glenn. Nanginginig ang instincts ng ahas ni Sophentite at napagtanto niyang may mga bandido sa labas, tapos pumasok sila sa klinik at kinuha ni Sophentite ang isa sa kanila. Tumakas sina Glenn at Sophentite at napagpasyahan na inakala ng mga bandido na si Glenn ay nagtatrabaho sa Kumnai. Sinabi ni Sophentite kay Glenn na paprotektahan niya siya at dapat nilang iwasan ang klinika para sa gabi. Plano nilang i-report ito kay Kumnai, ngunit naroon na siya na may kasamang bandido sa kanyang balikat. Ipinaliwanag ni Kumnai na ang mga bandido ay kumikidnap sa mga harpies at pinipilit silang mangitlog bago ibenta ang mga itlog sa black market. Ipinakita sa kanya ni Glenn ang itlog na mayroon sila at kinumpirma niya na pag-aari ito ng isang harpy. Pagkatapos sinubukan ng isang tulisan na umatake, ngunit madali siyang hinahawakan ni Kumnai. Inaanyayahan sila ni Kumnai na sumama sa kanya sa waterway dahil hindi available ang lahat ng security personnel para bigyan sila ng proteksyon. Sinabi niya sa kanila na pinakamahusay na manatili sila sa kanya sa panahon ng kanyang misyon na ilantad ang mga bandido. Pagkatapos ay sumakay sila sa isang bangkang hinayla ni Lulala kasama si Lady Skadi. Hinihiling nila kay Skadi na sagutin kung bakit nasa misyon si Lulala at sinagot niya na bahagi ito ng deal na pinapayagan siyang kumanta sa lungsod. Inakusahan sila ni Glenn ng pagsasamantala sa kanyang kahirapan at sinubukan ni Kumnai na makialam, ngunit sinabihan ni Glenn ang asong zombie na alamin ang kanyang tungkulin at itikom ang kanyang bibig.
Sinisikap nilang kumbansihin siya na si Lulala ay perpekto upang maging isang impormante dahil ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa lungsod at binabayaran nila siya ng maraming pera. Sinubukan ni Glenn na sumagot ngunit pumasok si Lulala at sinabi kay Glenn na nagpasya siyang sumali sa misyon. Pagkatapos tinalakay ni Kumnai ang plano ng pag-ambush sa hideout ng mga bandido at inihanda ang pangkat ng patrol na tumakas mula sa pintuan. Ang kanilang pangunahing layunin ay iligtas ang mga harpy na batang babae na kinidnap at humihingi ng paumanhin si Skadi sa pagkakasangkot nila dito. Dumating sila sa isang tulay at tinambangan sila ng mga bandido gamit ang mga palaso ngunit naiiwasan nila ito. Pumunta si Kumnai para sa pag-atake at natama ng mga arrow sa proseso ngunit nagpatuloy siya habang wala siyang nararamdamang sakit. Biglang sumama si Tasilya at ang kanyang pangkat sa labanan at natalo ang mga bandido. Sinabihan nila si Glenn at ang iba na magpatuloy sa pagtungo sa hideout. Ang isa sa mga bandido ay nagsimulang magmonolog tungkol sa kung paano ang mga tao at mga halimaw ay hindi kailanman sinadya upang mabuhay ng payapa ngunit sinabi sa kanya ni Tasilya na hawakan ang damo at tingnan ang magandang katotohanan bago siya talunin ng isang hit. Samantala dumating ang bangka sa kanilang destinasyon at inutusan ni Kumnai si Lulala na lumangoy palayo para makaligtas. Pagkatapos ay nagpakita ang pinuno ng mga bandido at nagsimula ng digmaan ng mga salita laban kay Kumnai. Sinabi niya sa kanya na kung ano ang kanilang ginagawa kabilang ang trafficking ng mga buhay na nilalang ay kailangan bilang kanilang pinagkukunan ng kita pagkatapos ng digmaan. May sapat na si Kumnai tinawag siyang pangit na aso at sinabihan siyang mag-square up. Nagsimula silang magsagupaan ng mga espada laban sa isa't isa at sinabi ni Kumnai sa iba na kunin ang kanilang pagkakataon at iligtas ang mga batang harpy. Pagkatapos ay pumasok ang patrol team habang hinahanap ni Glenn at ng iba pa ang mga babae. Sinubukan ng isa sa mga bandido na salakayin sila ngunit ipinakita ni Skadi ang kanyang tunay na lakas at madaling matalo siya. Binuksan nila ang isang pinto at nakita ang mga kinidnap na harpy girls. Pinatahimik sila ni Glenn at sinimulang suriin ang kanilang kalusugan. Humihingi sila ng tulong kay Glenn dahil sumasakit ang tiyan ng isa sa mga babae. Si Glenn ay pumasok sa trabaho at sinimulang suriin ang kanyang tiyan. Napaghihinuhan niya na ang isang itlog ay nakaipit sa kanyang tiyan dahil sa stress na nararanasan ng ina. Binuksan niya ang kanyang pantalon at pumunta sa pagitan ng kanyang mga binti upang tulungan siyang manganak. Pagkatapos ay sinimulan niyang imasahe ang kanyang tiyan upang matulungan siya sa pag-urong ngunit naghihintay ang mga bandido sa labas. Sumakay sila para umatake ngunit nagtutulungan sina Softentight at Skadi para hawakan sila. Nagpapatuloy ang labanan sa pagkuha ng spotlight ng mga babae. Si Softentight ay nagsimulang magmonolog sa kanyang sarili tungkol sa isang sakit na hindi magagamot na mayroon siya sa angkan ng pamilya na kanyang dinadala. Ang kanyang pamilya ang Nikes ay dalubhasa rin sa mga pamamaraan ng lason at pagpatay. Minsan ay nakatanggap siya ng gawain mula sa kanyang ina na lipulin ang angkan ni Glenn kung hindi matatapos ang digmaan. Ngayon ay masaya siya na hindi nangyari at nagtataka kung mayroon siyang lakas ng loob na gawin ito kay Glenn. Pagkatapos sinaksak siya ng isang tulisan sa buntot at nagsimula siyang nanghina at nakita niyang may lason ang talim nito at bumagsak. Tinitingnan niya si Glenn sa pinakamahina niyang punto at sa tingin niya ay napakagandang tao ito bago nawala ng malay. Maya-maya nagising siya sa kama at hinihintay siya ni Glenn. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nag-aalala dahil ang lason na ginamit ay isang laruan lamang para sa isang pilay na tulad niya at namangha si Softentight sa kanyang kaalaman. Ipinaalam sa kanya ni Glenn na ligtas ang lahat at ligtas na nanganak ang batang harpy. Pagkatapos sinimulan ni Softentight na putulin ang kanyang buntot at ipinagtapat na siya ay ipinadala dati bilang isang assassin upang patayin ang kanyang buong pamilya. Gayunpaman ngumiti si Glenn at sinabi sa kanya na alam na niya habang ipinakita ng kanyang pamilya kung bakit ang mga tao ang nasa tuktok ng food chain sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa pamilya ni Softentight bago siya tinanggap sa kanilang bahay. Nagsimula siyang magkwento kung paano nilaso ng isang alipin ng kanyang pamilya ang kanyang pagkain na naging sanhi ng kanyang pagkakasakit. Sa sandaling iyon si Glenn ang nanatili sa tabi niya at nagpagaling sa kanya. Pinasasalamatan niya ito dahil kasama niya ito upang iligtas ang mga harpies. Biglang panahon ng pag-aasawa at binalot ni Softentight si Glenn sa isang hinala dahil oras na ng paggawa ng sanggol. Hinubad niya ang kanyang baluti at pinatong sa ibabaw nito hindi inaalagaan ang panganib na maaari nilang harapin. Si Glenn ay nagsimulang magpanik habang ang kanyang mga mata ay sumisigaw gusto ko ang willy na iyon ngunit siya ay bumagsak habang ang lason ay nasa kanyang sistema pa rin.
Pagkatapos sinabi niya sa kanya na magpahinga ngunit hiniling niya sa kanya na hawakan ang kanyang buntot hanggang sa makatulog siya at masayang hinawakan ni Glenn ang kanyang buntot. Makalipas ang ilang linggo sina Glenn at Sophentite ay nasa paglalakbay kasama sina Deselia at ang kanyang mga subordinate. Inatasan sila ni Tolly na magpa-check up sa mga harpies. Nagtataka si Glenn kung kumusta na si Ellie ang babaeng tinulungan ni Glee sa panganganak. Nakakuha sila ng impormasyon na si Ellie ay walang pamilya at ngayon ay hindi na makakalipad matapos kinidnap. May gustong gawin si Glenn tungkol dito at pagkatapos nangyari ang pagguho ng lupa na tumama sa karwahe at sa mga sentor. Si Glenn ay nagmamadaling lumabas sa mga sentor at si Kai ay lubhang nasugatan. Sinubukan ni Kai na magpatuloy ngunit napagpasyahan ni Glenn na siya ay may bali sa binti at nangangailangan ng agarang tulong sa nayon. Pagkatapos dumating ang mga harpies upang samahan si Glenn at ang iba pa. Ipinaliwanag sa kanila ni Glenn ang kanilang sitwasyon at hiniling sa mga harpies na buhatin si Kai. Dumating sila sa nayon at nakasalubong nila ang matanda sa mga harpies. Si Deselia ay nakipag-usap sa matanda habang si Glenn naman ay binibisita si Kai. Sinuri ni Glenn si Kai at ito pala ay sprain. Pinipilit ni Kai na tumayo ngunit nabigo siya sa sakit. Sinabihan siya ni Warner na magpahinga at huwag mag-alala dahil lagi niyang babantayan si Deselia. Pagkatapos bumuo ng linya ang mga harpies para suriin sila ni Glenn. Pagkatapos dumating ang mga batang harpies at nagpasalamat kay Glenn sa pagligtas sa kanila. Hiniling ni Glenn si Ellie at sinabi nila sa kanya na si Ellie ay hindi gustong makipagkita sa kanya. Nang maglaon nakilala ni Glenn si Warner na mag-isa malapit sa isang ilog. Sinabi sa kanya ni Warner na kasama niya si Deselia ngunit naghiwalay sila. Tinanong ni Glenn si Warner tungkol sa relasyon nila ni Kai at sinabi niya sa kanya ang kwento kung paano naging sila. Pareho silang mga war orphan na naging badasses matapos pagsilbihan ang pamilya ni Deselia. Pagkatapos dumating si Deselia at pinagalitan si Warner dahil sa pag-alagala ng mag-isa na iniwan siyang walang nag-aalaga. Sa gabi naghahaponan si Deselia kasama ang dalawang doktor at inilalabas ang kanyang mga alalahanin tungkol sa biglaang pagkawala ng mga selula ng utak ni Warner na nagiging malamya mula nang makapasok sila sa nayon. Na-curious si Sophentite at tinanong si Deselia tungkol sa negosyo nila sa matanda. Inihayag ni Deselia na ang kanyang pamilya ay naghahanap upang makipagtulungan sa mga harpies at gamitin ang kanilang kakayahang lumipad upang mapaunlakan ang kanilang negosyo ngunit si Warner ay nagsimulang kumilos na kakaiba at sinisira ang buong bagay. Hiniling ni Deselia kay Glenn na suriin si Warner ngunit iniisip ni Glenn na nalulungkot lang si Warner dahil sa kalagayan ni Kai. Hindi tinanggap ni Deselia ang kanyang sagot at nag-alok na bigyan sila ng pinakamasarap na alak kung saan nakiusap si Sophentite kay Glenn na tanggapin ang kanyang alok. Pagkatapos ipinaliwanag ni Deselia na kahit na malapit siya sa kanyang dalawang alipores siya pa rin ang kanilang Panginoon at mayroon silang distansya sa kanilang relasyon kaya't siya ay nagmamakaawa kay Glenn na tulungan si Warner. Nang maglaon binibigyang diin ni Glenn kung paano tutulungan ang biglaang pagbabago ng espiritu ni Warner habang pinuputol siya ni Sophentite ng ilang mansanas. Ibinigay niya kay Glenn ang ideya na para matulungan si Warner na hindi mag-alala tungkol kay kailangan niyang makulong sa loob. Pagkatapos binasa ni Glenn ang kanyang libro tungkol sa mga sentor at nakakuha ng ilang mga mati na ideya. Samantala si Warner ay nawala sa kanyang sariling mga pag-iisip na hindi makayanan na wala si Kai sa kanyang tabi sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pataas ng pataas ang kanyang pagkabalisa hanggang sa tinawag ni Glenn ang kanyang pangalan. Binibigyan niya ito ng blindfold na kadalasang ginagamit niya sa gabi kapag nagbuboink-boink si Sophentite sa kanya. Gamaan ang pakiramdam ni Lorna habang nagiging malinaw ang kanyang isip sa kanyang mga layunin. Pagkatapos dinagdagan ni Glenn ang mga bagay para sa kanyang malikot na kink at itinali ang piring ni Lorna sa pagkaalipin mula sa 50 Shades of Grey. Lumapit pa si Lorna at nagmakaawa sa kanya na pahigpit ng pahigpit habang nakikita naman ito ni Sophentite na may pagkasuklam. Ipinaliwanag ni Glenn na para ito sa agham at para disiplinahin si Mormy gamit ang mga diskarteng ginamit noon para sa mga sentor. Ito ay naging epektibo at si Deselia ay nagpapasalamat sa kangki breakthrough. Pinuntahan ni Deselia si Warner at pinasalamatan siya at si Kai sa pagiging matapat na lingkod sa kanya at sinabi sa kanila na mahal niya sila. Nang maglaon natarante si Kai dahil nakita niya ang pagkaalipin kay Warner ngunit hinukay ito ni Warner. Pagkatapos inilagay ng dalawang batang babae si Glenn sa gitna ng isang milky sandwich at sinabihan siyang magmadali pakasalan si Deselia at maging kanilang Panginoon upang mapatakbo nila siya ng tren ng kabayo.
Si Glenn ay umatras mula sa apat na paa ng mga pambihira at sinabi nila sa kanya na hindi na sila makapaghintay na ang kanyang karneng kasing laki ng kabayo ay saksakin ang kanilang kabayo pabalik bilang kanilang Panginoon. Makalipas ang ilang araw gumaling na si Kai at plano nilang suriin si Ili ngunit nais lamang niyang masuri na may gantimpala na makilala si Tess Elia mismo. Pagkatapos pumunta sila sa bahay ni Ili at nakita ang kanyang mga balahibo na walang buhay sa sahig. Pumunta si Glenn upang suriin si Ili at ginamit ang kanyang mga daliring lalaki para gawin iyon. Si Ili ay nagsimulang mamilipit at bumulong sa kanyang mga haplos at nauwi sa pagsisigaw ng ama. Pagkatapos sinusuri ni Glenn ang kanyang temperatura at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang kilikili habang kinikiliti ang kanyang katas. Hinaila siya pabalik ni Sophentide at sinabi sa kanya na maging gambler habang hinihikayat siya ni Tess Elia na lapitan si Ili. Pagkatapos na pagpasyahan ni Glenn na si Ili ay walang sakit at nagmamoting lamang tulad ng isang normal na ibon. Tinanggihan ni Ili ang kanyang pagsusuri dahil hindi pa siya nawala ng ganito karaming balahibo noon at tinawag si Glenn ng isang inatake siya nito ngunit pinigilan siya ni Tess Elia at inilagay siya sa kanyang lugar. Tumakas si Ili sa isang lugar at hiniling ni Tess Elia kay Glenn na hayaan siyang hawakan ito. Hinanap ni Tess Elia si Ili at kinausap siya. Sinabi ni Ili kay Tess Elia na siya ang kanyang numero 1 tagahanga at nais niyang makalaban tulad niya sa arena. Nakaramdam ng pang-iinsulto si Tess Elia at itinutuwid siya na hindi lang siya nakikipag-away at sinabi kay Ili na ito ay isang pagpapakita ng gilas. Pagkatapos kumuha ng stick si Tess Elia at hinamon si Ili na ipakita ang kanyang mga galaw at sinabi kay Ili na isa siyang baliw para makipag-usap sa kanyang baby daddy na doktor. Pagkatapos si Tess Elia ay tumatanggap ng paggamot at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari at kung paano niya ipinaglalaban ang karangalan ni Glenn. Sumang-ayon si Sophentide at sinabi sa kanya na dapat ay tinulak niya ang stick ng diretso kay Ili. Pinakalma ni Glenn ang dalawang masungit na babae at sinabi sa kanila na kailangan nilang gawin ang tungkol kay Ili. Sa kanilang spar pinalo ni Tess Elia si Ili sa paligid at sinabi sa kanya na wala siyang katas upang maging isang manlalaban. Ngunit hindi sumuko si Ili dahil pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa kanyang mga tao. Sinabi sa kanila ni Tess Elia na si Ili ay palaging tumatakas sa lahat ng bagay at naghahanap ng tuluyang tumakas pagkatapos na bumalik ang kanyang mga balahibo habang si Glenn ay nag-aalala na baka siya ay makidnap muli. Pagkatapos binigay ni Tess Elia kay Glenn ang isa sa mga balahibo ni Ili na nahulog sa spar at may napansin si Glenn dito. Kinabukasan tinitipon nila ang lahat ng mga balahibo na may kaparehong kulay ng kay Ili at sinabi ni Tess Elia kay Glenn na nais niyang makahanap si Ili sa isang lugar na kanyang kinabibilangan at gumaling. Biglang dumating si Sophentide na may dalang maraming random na balahibo habang sumusugod siya kay Glenn dahil sa selos na kinuha siya ng isang asno tulad ni Tess Elia. Umalis si Sophentide at sinabi ni Tess Elia kay Glenn na maaaring nahihirapan siya sa nayong iyon dahil ito ay isang kakilakilabot na kapaligiran para sa mga ahas tulad ni Sophentide at upang bigyan siya ng kaunting pagmamahal nito. Pagkatapos dumating ang isang harpy at ipinaalam kay Glenn at sa iba pa na wala na si Ili. Samantala si Ili ay nawala sa kanyang pag-iisip ng sakit pagkatapos na hindi niya magawang lumipad at makita ang mundo mula sa itaas. Siya ay nasa ibabaw ng isang mataas na sanga ng puno at naghahanap na pilitin ang sarili na lumipad. Nagbaba siya ng tingin sa takot at sumuko. Naalala ni Ili na sinabi sa kanya ni Tess Elia na kahit na kaya niyang lumipad kailangan niyang mapunta sa huli at sa tingin niya ay mas malalim si Tess Elia kaysa sa kalaliman. Samantala hinahanap siya ni Glenn at ng mga babae at natagpuan ni Sophentide si Ili gamit ang kanyang mga mata ng ahas at pumunta sila para sunduin siya. Hiniling ni Ili sa kanila na iwanan siya at makipaglaro sa mga bato sa halip ngunit tumanggi sila. Sinuot ni Glenn ang big boy na pantalon at kinuha ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanya na siya nga at ipinakita sa kanya na nagbabago ang kanyang mga balahibo. Samantala sa ngayon alam na ni Tolly na walang sakit si Ili at pinaponte pa rin niya si Glenn doon para sa kanyang libangan nakikita ang kanyang matandang estudyante na tumatakbong parang manok na walang ulo. Ngumiti si Glenn at sinabi sa asong ibon na mas nalalagas ang kanyang mga balahibo dahil lumalaki ang kanyang balahibo na nasa hustong gulang at mayroon siyang espesyal na dugo ng phoenix sa kanyang mga ugat. Hindi makapaniwala si Ili at sinabi sa kanya ni Glenn na malapit na siyang makakalipad muli na may mga balahibo na kainggitan ng lahat ng ibon. Itinaas ni Ili ang kanyang balahibo at masaya na makakalipad muli sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang araw ipinakita ni Ili kay Glenn ang kanyang mga bagong balahibo na parang makapal na lasa ng ice cream. Tinanong siya ni Glenn kung bakit ayaw niyang suriin siya noong una.
Sinabi sa kanya ni Ili na hindi niya ito nakikita ng may tuwid na mukha pagkatapos niyang makitang itinulak niya ang isang buong itlog mula sa kanyang huha. Tumakbo si Ili palayo dinaanan si Saphentide na masaya na makita siyang masaya. Pakiramdam ni Glenn ay wala siyang silbi sa misyong ito ngunit tiniyak sa kanya ni Saphentide na malaki ang nagawa ng kanyang malalaking kamay para kay Ili. Lumipad si Ili naghulog ng balahibo at nahuli ito ni Glenn. Pakiramdam niya ay masyadong mainit ang balahibo para hawakan at iniisip niya na baka ang espiritu ng Phoenix sa loob niya ay nasusunog pa rin. Pagkatapos tinuruan ni Big Daddy Glenn ang mga harpies kung paano mag-shower dahil mas mabaho sila kaysa sa isang otako. Hinaplos ni Glenn ang isa sa mga babae at nagsimula siyang makaramdam ng kirot. Nag-aalok si Glenn sa iba na subukan ang lahat ng mga batang babae gusto ang kanyang mga kasiya siyang pagpindot. Nang maglaon pumasok si Ili sa bintana ng kanyang klinika na may malagkit na likido sa kanyang buong katawan at humingi ng tulong kay Glenn. Sinuri ni Glenn at napagpasyahan na ito ay mula sa isang arachnid na isang kalahating tao kalahating spider at sinabihan si Ili na maligo ng mainit. Hiniling ni Ili sa kanya na sumama sa kanya ngunit wala si Saphentide sa kanyang murang panliligaw. Nang maglaon lumitaw ang iba pang mga harpies na may parehong isyo at nagpasya si Glenn na hawakan ang ugat ng problema. Pagkatapos pumunta ang mag-asawang doktor sa kagubatan upang hanapin ang arachnid. Sinundan nito ang seda na parang mga mumo ng tinapay at tumakbo sa bitag nito. Pagkatapos lumitaw ang arachnid at ito ay naging Eta Era Mami Arachnia na kaibigan ni Saphentide. Ipinakilala ni Era Mami Arachnia ang kanyang sarili at ipinaliwanag na narito siya upang subaybayan ang harpy gamit ang mga balahibo ng Phoenix. Nang maglaon kinuha ni Glenn si Era Mami Arachnia upang makilala si Ili. Nakita siya ni Mami Arachnia at nagsimulang bubugbugin at habulin siya gustong makita ang kanyang mga balahibo. Tumakbo si Ili palayo sa kagubatan na daanan si Tesalia na nagsasanay at natarante si Tesalia nang makita ang gagamba. Nakilala ni Tesalia ang mga doktor at hinihiling sa kanila na kontrolin ang Spider Mami sa mga roid. Ipinagtanggol ni Saphentide ang kanyang kaibigang gagamba sa pamamagitan ng pagsipi kay Uncle Ben ngunit sinabi sa kanya ni Tesalia patay na ang asong iyon. Nagpatuloy sila sa pagtatalo ngunit pinaghiwalay sila ni Glenn at ipinaliwanag ang dahilan ni Mami Arachnia kung bakit siya nandito. Umalis si Saphentide ng masama at binalaan ni Tesalia si Glenn na sobra siyang nagtatrabaho kay Saphentide at dapat niyang alisin ang stress nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng espesyal na Dr. Johnny Sin. Sa gabi binibigyan ni Glenn ng pahinga si Saphentide sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang araw kasama ang mga kabayo sa hot spring bath. Ngumiti si Saphentide at tinanggap ang kanyang regalo. Kinabukasan may mga ingay malapit sa nayon dahil ang elder ay nagpadala ng kanyang pinakamahusay na mga tao upang suriin ito. Samantala ine-enjoy ni Saphentide ang kanyang mainit na pagligo kasama ang mga kabayo na iniiwan si Glenn na mag-isa. Pagkatapos pumunta si Erania sa opisina ni Glenn at sinabi sa kanya na siya ay may sakit. Sinimulan siyang suriin ni Glenn at sinusundan niya ang bawat direksyon nito tulad ng isang magandang maliit na gagamba. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hinahangaan niya ang isang taong tulad niya na nagmamalasakit sa mga halimaw. Idinagdag niya na nakikita na niya ngayon kung bakit gustong akyatin siya ni Saphentide at tuklasin ang bawat bit ng kanyang mga manluloko at crannies. Hiniling sa kanya ni Erania na maglakad kasama niya at tinanggap niya ito. Sinusundan siya nito habang masayang nag-iipon ng mga materyales para sa kanyang damit. Ang mga alalahanin ni Glenn ay nawala at umalis ngunit siya ay tumahak sa isa pang bitag. Sinabi sa kanya ni Erania na magkakaroon siya ng kaunting kasiyahan kasama ang doktor upang ipagluto ang kanyang matalik na kaibigan na may mga mainit para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na gusto siya ni Saphentide ngunit masyadong natatakot na kumilos. Sinubukan ni Glenn ang mga tuwiran kay Erania ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang matikman siya para pareho silang dalawa ng kanyang matalik na kaibigan sa iisang baby daddy. Nabaliw si Erania at sinubukang ipasok ang kanyang dila sa kanyang lalamunan ngunit nagpakita si Tesalia at iniligtas siya. Sinabi ni Tesalia kay Erania na narinig niya ang lahat at hindi niya hahayaang mangyari ang gayong pagkabulok sa kanyang tema. Nagsimula silang mag-away tungkol kay Glenn at magtalo tungkol sa kung sino ang mas mahusay na nilalang na may maraming paa. Tinawag siya ni Erania na isang ipokrito para sa lahat ng mataas at maharlikang pag-arte kung saan sa totoo lang siya ay kasing dami ng sausage gobbling freak gaya niya. Pina-trigger nito si Tesalia at inatake niya ang gagamba. Tumanggi si Tesalia na ikumpara sa isang 8 paa na asong tulad niya at pareho silang umaatake sa isa't isa.
Biglang nagpakita si Saphentide at iniligtas si Glenn mula sa crossfire. Iginiit niya ang kanyang pangingibabaw kay Glenn at nilinaw na si Glenn ay walang oras para sa pag-ibig. Sa pagsasabing masakit iyon napansin ito ni Saphentide at Glenn at naawa sila sa kanya bago nawala ng malay. Sa gabi gising si Glenn at nagsimulang uminom kasama si Saphentide. Naglasing si Saphentide pagkatapos ng kanyang ginawa at sinabi kay Glenn na mahal niya siya. Nagulat ito kay Glenn sa kaibuturan ng kanyang willy habang si Saphentide ay patuloy na umiinom. Nakaramdam siya ng insecure sa mga bagong karibal niya lalo na si Tesselia na nagpakita ng kanyang determinasyon sa pagnanais na pakasalan si Glenn. Natatakot si Saphentide na baka isang araw ay may kumuha sa kanya mula sa kanya. Ininom ni Glenn ang kanyang baso at siniguro sa kanya na siya lang ang para sa kanya. Biglang may narinig na malakas na putok at nagsimulang manginig ang lupa. Lumabas sila at sinalubong ang elder na nagpapaliwanag sa kanila na isang higanteng Diyos ang nagising at nagalit. Lalong nanginginig ang lupa na sinisira ang ilan sa mga tahanan sa nayon. Nagsisimulang magpanik ang mga harpies dahil ang ilan sa kanila ay hindi na makakalipad dahil sa edad. Umangat si Tesselia at pinatahimik ang mga tao na parang isang tunay na pinuno. Inutusan niya muna si Ellie na ipaalam kay Lady Skadi na ang baliw na si Eren Yeager ay bumalik. Pagkatapos inutusan niya ang iba na maghanda para sa paglikas at inutusan si Aranya na gamitin ang kanyang seda upang tulungan silang mag-impake ng kanilang mga bagahe. Tumingin siya kay Glenn at umaasa sa kanya na tulungan ang mga hindi makakalipad na magsimulang lumipad muli. Nang maglaon na pupunta ang lahat ayon sa plano ni Tesselia. Matapos tulungan ang huling pasyente sinimulan ni Glenn at Saphentide ang pag-iimpake ng kanilang mga bag ngunit isa pang lindol ang tumama sa kanila at halos nawasak ang kanilang mahahalagang gamot. Ang mga taga-nayon ay lumilikas at napansin ni Glenn na si Tesselia ay wala kahit saan. Sa kabundukan si Tesselia ay naglalakbay ng mag-isa habang plano niyang harapin ang higanteng Diyos at bumili ng oras para sa iba pa upang maligtas. Plano niyang mag-propose kay Glenn kung mabubuhay siya at magsisimulang tumawa na parang baliw. Biglang sumulpot si Saphentide at sinabihan siyang alisin ang ngiti sa kanyang mukha. Sinubukan ni Tesselia na kumilos ng matigas ngunit alam ni Saphentide na siya ay walang iba kundi isa ang takot at malambot pagkatapos humila si Glenn at nagulat si Tesselia. Sinabi sa kanila ni Tesselia na lalabanan pa rin niya ang higanteng Diyos ngunit sinabi sa kanya ni Saphentide na sasama siya sa kanya at hindi siya pipigilan. Sinabihan sila ni Tesselia na umuwi ngunit tumanggi si Saphentide at nagsimula ng isang pagtatalo. Pinakalma sila ni Glenn at ibinigay sa kanila ang kanyang plano ng pagkumbinsi sa higanti na huminto sa pag-atake. Tinanggap ni Tesselia ang kanyang kabaliwan sa isang plano na may kondisyon na kapag nabigo si Glenn gagawa sila ng paghagis ng kamay at naghanda pa si Saphentide ng lason para sa higanti. Dumagundong muli ang lupa at hindi na sila nag-aksaya ng oras upang pumunta sa higanti. Nakita nila ang higanti at ang kanyang mga naglalakihang melon at dumiretso si Glenn upang makipag-ayos sa kanya. Biglang bumahing ang higanti at hinaypan sila ng kanyang uhog at sinabi sa kanila na nakarinig siya ng isang doktor sa nayon at hinahanap niya ito upang matulungan ang kanyang sakit habang nabigla ang grupo sa kanyang kahilingan. Samantala iniisip ni Kenai na nagsisinungaling si Ilie tungkol sa higanti ngunit kinumbinsi niya siya na siya ay totoo. Pagkatapos pinabagsak sila ni Skadi at sinabi na ang higanti ay isang magiliw at ang kanyang pangalan ay Dean. Kinabukasan sinuri ni Glenn si Dean sa harap ng kanyang malaking asno na ulo. Hiniling niya kay Dean na ipakita ang kanyang dila at nabigla sa laki nito iniisip ang lahat ng mga kakatwang bagay na maaari niyang gawin sa kanya gamit ito. Napagpasyahan ni Glenn na ang higanti ay may sipon at tinanong siya kung kailan niya ito naramdaman. Ipinaalam sa kanya ni Dean na 10 taon na ang nakalipas matapos makilala si Lady Skadi at natulog na lang siya sa pag-aakalang magiging maayos siya. Biglang nahulog si Glenn at ligtas na dumapo sa kanyang mga melon. Nagsisimula siyang humanga sa laki nito at pagkatapos ay lumubog sa pagitan ng mga bitak na tinutupad ang bawat maikling pangarap ng hari kasama ang kanyang matataas na sanggol na mama. Maya-maya ininom ni Dean ang gamot na ginawa ni Glenn para sa kanya habang ang mga harpies ay nagsimulang tumambay sa kanya habang pinag-uusapan ang mga cute na higanteng lalaki. Dumating ang matanda at humingi ng paumanhin dahil mali ang kanyang kwento tungkol sa pagiging masama ng higanti. Sinabi ni Glenn kay Saphentide na kailangan ni Dean ng mas maiinit na damit na kasing laki ng t-shirt ni Nick Okado Avocado. Alam ni Saphentide kung sino ang tatawagan at nakuha niya si Orania. Nagsisimulang matuwa ang gagamba ngunit kailangan niya ng mas maraming materyales.
Pagkatapos ay lumipad pababa ang mga harpies at binigay sa kanya ang mga materyales na kailangan niya. Nagsimulang magtrabaho si Orania at ang mga batang babae ng kabayo ay nagtatrabaho sa buhok ni Dean. Makalipas ang ilang oras si Dean ang pinakamatuyong higanti sa buong lupain. Dahil doon ay bumalik sa klinik sina Sophentite at Glenn. Makalipas ang ilang araw binisita sila ni Ellie at nag-abot ng sulat kay Glenn na nag-aanyaya sa kanya sa waterway opening ceremony. Sa gabi may hapunan si Glenn kasama si Tessia at nagsisimula silang pag-usapan ang lahat ng nangyari at sinabi niya sa kanya na ang hapunan ay nasa kanya. Pinupuri niya siya para sa kanyang katapangan sa pagnanais na isakripisyo ang sarili laban sa higanti at ipinagmamalaki ni Tessia ang kanyang sarili bilang isang kampyon kung saan sa katotohanan siya ay natakot ng walang kabuluhan. Biglang nagpakita si Sophentite at sinabihan siya ni Tessia na huwag istorbohin ang kanyang kadate. Binago ni Sophentite ang kanyang tono at sinabi kay Tessia na iginagalang niya siya. Pero sinabi niya kay Tessia na hindi niya hahayaang mahulog si Glenn sa kanya. Si Tessia ay nagdeklara ng digmaan sa kung sino ang unang magkakaroon ng mga gene ni Glenn sa loob nito at hindi umatras si Sophentite. Kinabukasan sina Glenn at Sophentite ay sumali sa Skadi at Kenai para sa waterway ceremony. Si Lulala at Orania ay nagpapakita ng estilo bilang bahagi ng seremonya. Sinabi ni Skadi kay Glenn na pinahahalagahan niya ang kanyang trabaho sa medikal at pinarangalan siya. Pagkatapos ay nakita niya ang ginintoang buntot at kababalaghan ni Skadi. Pagkatapos nagsimula na ang seremonya at nataranta ang mga manunood buong lakas na nakikita si Lady Skadi. Nagbukas si Skadi sa isang talumpati na ipagmamalaki ni Optimus Prime kung paano nila itinayo ang lungsod ng Lindworm bilang isang lugar para sa kapayapaan sa pagitan ng mga halimaw at mga tao at kung paano ito ipinangalan sa isang dragon. Biglang bumagsak si Lady Skadi sa harap ni Kenai. Nang maglaon parehong wala sa kanyang palasyo sina Glenn at Sophentite upang suriin siya matapos silang tanggihan na tulungan si Skadi dahil ang kanyang pangunahing doktor ay si Tolly. Pumunta sila upang makilala si Tolly sa kanyang opisina at ipinulupot niya ang kanyang mga galamay kay Glenn at sinimulang sipsipin siya ng pambihira. Pinigilan ni Sophentite ang pagkabulok na nakikita niya at hiniling sa kanya na kunin ang kanyang mga galamay sa kanyang mahal na Big Daddy na si Glenn. Bumitaw si Sholly at nagsimulang makipag-usap kay Sophentite ngunit tumugon si Sophentite sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang isang Walmart na Davy Jones na naipasa sa buong globe. Pagkatapos pinasalamatan ni Tolly ang dalawa sa pag-aalaga kay Skadi at tinanong siya ni Glenn na ipaliwanag kung anong sakit ang mayroon si Skadi. Sinabi sa kanila ni Tolly na hindi niya maaaring ibunyag ang impormasyon ngunit sinabi sa kanila na ito ay isang patuloy niyang ipinaliwanag na ang kanyang sakit ay unti-unting kakainin si Skadi at posibleng maging sanhi ng pagpalya ng puso at ang tanging dahilan kung bakit hindi siya patay ay dahil siya ay isang dragon. Si Tolly ay nagsimulang mag-stress at ipinaliwanag na napakahirap na pagalingin siya. Pinipilit ni Glenn ang higit pang impormasyon ngunit tinalikuran siya ni Tolly at sinabi sa kanya na si Skadi mismo ay hindi gustong gumaling. Sa klinika tinatamaan ni Glenn ang mga tahi ni Kenai at higit pa nilang pinag-uusapan ang tungkol kay Skadi. Tinanggihan ni Kenai ang kagustuhan ng kanyang amo at gusto niyang gumaling si Skadi. Hiniling ni Kenai kay Glenn na tretuhin si Skadi kahit nasalungat sila sa kanyang kagustuhan. Tinanggap ni Glenn at sinimulan nila ang kanilang master plan para tulungan si Skadi. Pinayuhan ni Kenai si Glenn na pumasok sa silid ni Skadi ngunit nagsimulang magbogging si Sophentite dahil sa takot na maaaring may BBL si Skadi sa ilalim ng kanyang damit upang kuskusin ang sausage ni Glenn. Pagkaraan ay nakarating sila sa harap ng silid ni Skadi at hiniling ni Kenai na si Glenn lang ang pumasok. Sinubukan ni Sophentite na sumali ngunit hiniling ni Kenai sa kanya na pakalmayan ang kanyang mga Milo Koten at manampalataya. Pagkatapos pumasok si Glenn at nakikinig ang mga babae sa pamamagitan ng pinto. Nakilala ni Glenn si Skadi sa kanyang tunay na anyo ng dragon at tinanong niya ito kung bakit siya naririto. Ipinaliwanag ni Glenn na ipinadala siya ni Kenai upang suriin siya. Tinanggap ni Skadi ang kanyang pagsusuri ngunit binalaan siya na ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Pagkatapos binuksan niya ang kanyang mga damit at ipinakita ang isang higanting tumor sa kanyang puso. Sinimulan itong hawakan ni Glenn upang suriin ito. Ipinaliwanag niya na ang tumor ay kinuha sa kanyang mga ugat at sirkulasyon ng dugo tulad ng isang ugat ng puno na tumutubo sa dumi. Nagpatuloy si Skadi sa pamamagitan ng pagkukwento kung paano ang tumor na ito ay ang presyo na dapat bayaran ng dragon pagkatapos iwanan ang kanilang lugar malapit sa mga Diyos at magsimulang manirahan sa Earth.
Ang mga dragon ay nagsimulang maapektuhan ng kalikasan ng Earth at nagiging kakaibang anyo kung saan si Skadi ay nagiging halos anyong tao na hindi na nagawang bumalik sa kanyang dating kaluwalhatian. Pagkatapos sinimulan ni Glenn na suriin ang kanyang mga kaliskis na kumikiliti sa ginang at pagkatapos ay sinusuri ang kanyang buntot na nagpapaungol sa cute na dragon dahil sa kasiyahan. Si Glenn ay patuloy na hinihimas ang buntot ng mas malalim sa mga pakpak habang si Skadi ay nagsimulang humagulgol ng mas malakas at nauwi sa pag-iyak sa kasiyahan sa kanyang makapangyarihang hawakan. Sumakay sina Kenai at Softentype at nakita si Skadi sa sahig na nakahantad at basa sa husay ni Glenn. Pareho silang nagsimulang magbagang at tumingin upang yumuko si Glenn at ipakita sa kanya kung ano ang isang asong babae na siya ay malalim ngunit pinatahimik sila ni Skadi. Sinabi niya sa kanila na tapos na ang kanyang pagsusuri at matutulog na. Kinabukasan pumunta si Glenn kay Tolly at humingi ng tulong sa kanya para maoperahan si Skadi. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ang kanyang maraming galamay upang mabilis na maikonekta ang mga ugat pabalik sa puso ng direkta pagkatapos nilang alisin ang tumor. Nakipagtalo sa kanya si Tolly habang nararamdaman niyang hindi niya kakayanin ang libu-libong ugat na kailangan niyang ayusin. Sinusubukang kumbansihin siya ni Glenn na kaya niya sa tulong niya at sinampal niya ito habang iniisip niyang hindi ito posible. Sinabi niya kay Glenn na sinubukan niyang kumbansihin si Skadi ngunit nabigo dahil nadama na ni Skadi na wala ng pag-asa ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ibinalot niya ang kanyang galamay kay Glenn at tinanong siya kung naniniwala siyang mailigtas niya si Skadi. Si Glenn na may kumpiyansa sa kanyang malalaking bola ay sasagutin ko at sasabihin ko kay Tolly na gusto niyang iligtas si Skadi kasama ng kanyang guro dahil siya ang gustong iligtas si Skadi ng higit sa sinuman. Hinawakan nito si Tolly at ginagamit niya ang kanyang mga galamay para balutin pareho sina Glenn at Softentype. Ang kanyang mga galame ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa sumisipsip humahalik at humalukipkip sa malalalim na lugar dahilan upang makagawa si Softentype ng masasayang ingay. Nang maglaon binugbog si Softentype sa lupa gamit ang puting krimigo sa kanyang buong katawan. Sinabi ni Tolly kay Glenn na kailangan pa rin nila ng isa pang tao upang matulungan ang operasyon upang maging matagumpay at hindi nila kailangang maging isang doktor ngunit kailangan lang nilang maging mahusay sa pag-threading ng mga karayom. May ideya si Glenn at pinuntahan niya si Erahina ngunit tumanggi siya. Nagmamakaawa si Glenn sa kanya na sumang-ayon ngunit sinabi niya sa kanya na hawakan ang damo at maghanap ng iba. Pagkatapos dinala ni Softentype ang malalaking baril at sinabi sa kanya na kung tatanggapin niya magsusuot siya ng katugmang nurse cosplay kasama si Softentype at tinanggap naman ni Erahina. Nalilito si Glenn kung ano ang nangyari sa asul na impyerno. Nang maglaon sinabi ni Softentype kay Glenn na palaging tatanggapin ni Erahina at naglalaro lang siya ng husto at may binabalak siya. Pagkatapos ay tinatalakay nila ang mga rundown ng mga bagay at humarap sa isang bagong hamon. Samantala pumunta si Kodai sa silid ni Skadi at nakiusap sa kanya na pagkatiwalaan si Glenn at ang iba pa na magsagawa ng operasyon ngunit sinabi sa kanya ni Skadi na ang kapalaran ay nakapili na. Sa lungsod pinuntahan ni Glenn si Mimi the Cyclops at nahulog siya mula sa kanyang upuan dahil natatakot siyang makita ang mga taong may dalawang mata. Pumunta sila sa amo niya para hilingin na ipagawa ito kay Glenn. Sa kanilang paglalakbay nakasalubong ni Mimi ang isang dude at pinunit ang kanyang mga damit ipinakita ang kanyang mataba na mock-atas na dumpy kay Glenn at sinampal niya ito. Pagkatapos nakilala nila ang boss ng Cyclops at hiniling ni Glenn sa kanya na gumawa ng mga kagamitan na custom-made para sa mga dragon para sa operasyon ni Skadi at itinuturing ito ng boss bilang isang hamon. Binalaan niya si Glenn na ang paggawa ng karayom ang magiging pinakamahirap na bahagi at walang garantiya ng tagumpay. Tinitingnan ng amo si Mimi at inalok siya ng trabaho sa paggawa ng karayom at tinanggihan ito ni Mimi sa pag-aakalang magsisimula ang World War IV kung mabibigo siyang gumawa ng karayom. Tumingin siya kay Glenn na sumusuporta sa kanya at tinanggap niya ang trabaho. Nang maglaon sinasanay ni Arania ang kanyang mga kasanayan sa pagtitistis sa Kenai at nahihirapan siya dahil siya ay isang baguhan. Sinabi ni Kenai kay Glenn na nag-aatubili pa rin si Skadi na magpa-opera dahil pakiramdam niya ay oras na niya para pumunta. Sa pinakamahabang panahon palaging kinasusuklaman ni Skadi ang pag-alit na kasaysayan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw at gumawa siya ng isang komisyon na lumikha ng isang lungsod ng kapayapaan at pagkatapos na malikha ang lungsod naramdaman niyang wala na siyang layunin na habulin. Nag-aalok si Arania ng solusyon sa kanila at iyon ay para lutuin ni Glenn ang kanyang malaking daddy energy at palakihin ang Dragon Lady tulad ng ginawa ni Donkey sa Shrek. Pagkatapos sinuri ni Glenn at Tolly ang kagamitan at kinabahan si Tolly at sinimulang kagatin ang sarili niyang galamay.
Inalok niya si Glenn kung gusto niya ngunit tumanggi siya. Pagkatapos dinala ng Cyclops ang bagong custom-made na kagamitan at humanga si Tolly sa kanila. Napansin ni Glenn ang isang bagong laruan at sinabi sa kanya ng Cyclops na ito ay sariling likha ni Mimi na siya ay nag-draft sa buong gabi. Samantala hindi pa rin nasisiyahan si Mimi sa kanyang trabaho at may nakita siyang makina doon. Maya-maya nakatanggap si Glenn ng balita na si Mimi ay bumagsak at nagmamadaling makita siya. Sinuri siya ni Glenn at binuksan ang kanyang mga damit para tulungan siyang huminga. Sa kanyang pagtulog naalala ni Mimi ang sandaling natagpuan niya ang kanyang layunin sa buhay. Dumating sina Scuddy at Kenai sa pagawaan ng mga Cyclops at nagpahayag ng nakakatakot na talumpati. Sinabi nila sa Cyclops na hindi na sila gagawa ng mga armas na kumikitil ng buhay ngunit sa halip magsisimula silang lumikha ng mga medikal na tool upang iligtas ang mga buhay. Ang Cyclops ay inspirasyon at si Mimi ay nanginginig sa kanyang kaibuturan. Nagsumikap siya ng husto matapos magkaroon ng pagkakataong tulungan si Scuddy na naging inspirasyon niya at naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pagkatapos nagising si Mimi sa klinik kasama si Dr. Loverboy, si Glenn mismo ang bumangon sa kanya upang patuloy na magpahinga. Nagseselo si Orania at sinimulang tuksuhin si Softentide na hindi nila nakuha ang ganitong paggamot. Napansin ni Mimi na wala na ang kanyang mga melon at tinawag niya si Glenn na isang freak dahil kapwa niya nakita ang kanyang mga Milky Jog at Fat Dumpy. Narinig ni Softentide ang sinabi ni Mimi at humihingi ng paliwanag habang binibigyan siya ni Erihina ng isang mabilis na ginawang kamiseta at sinabihan si Glenn na maging mas maalaga sa damit ng isang babae. Nang maglaon sinuri ni Glenn si Mimi at napagpasyahan na mayroon siyang motion sickness dahil sa kanyang mahusay na mata hindi nakakakita ng mga bagay tulad ng pag-ikot ng mga gulong at higit pa. Tinanong siya ni Glenn kung ano ang naging sanhi ng pagduduwal sa kanya at ipinaliwanag niya na ang kanyang bagong disenyo ng mga karayom ay nangangailangan ng isang espesyal na makina. Pagkatapos ay bumalik sila sa pagawaan at humingi siya ng tawad sa amo para sa gulo na idinulot niya. Humingi ng paumanhin pabalik ang amo at tiniyak na siya ang papalit sa paggawa ng karayom ngunit naisip na ito ni Mimi. Ipinakita niya sa kanila ang makina at nagsimulang magpaliwanag ng walang katapusang kung paano nagagawa ng kanyang makina ang mga karayom na kailangan nila at gayon din para sa mga pangangailangan sa hinaharap. Masyado siyang lumapit at itinulak ang kanyang mga melon kay Glenn at nagsimulang mamula. Pagkatapos ay sinuri nila ang natapos na produkto at humanga sila sa gawa ni Mimi sa mga karayom na walang katapusang pinupuri siya. Nang maglaon pinasalamatan ni Mimi si Glenn sa pagtitiwala sa kanya na lumikha ng mga karayom. Sinabihan siya ni Glenn na itaas ang kanyang ulo ng may pagmamalaki kapag siya ay naglalakad. Pakiramdam niya ay hindi siya sigurado na maaaring makita ng mga tao ang kanyang kakaibang kilay ngunit tinawag ito ni Glenn na cute upang bigyan siya ng kumpiyansa at si Mimi ay tumakas na tinawag si Glenn na isang kilay dilaan na freak. Pagkalipas ng ilang araw dumalo sina Skatey at Kenai sa isang pagpupulong ng mga halimaw na mukhang maloko at hinihintay sila ni Glenn doon upang subukan at kumbansihin si Skatey na magpa-opera. Sa klinika ipinagpatuloy ni Glenn ang pagsasanay kay Aranya kung paano mag-opera at nagseselo si Softentide. Sinabihan ni Softentide si Glenn na magmadali at pumunta sa Central Hospital para makalayo siya sa malansa ng mga kamay ni Aranya. Pagkaalis ni Glenn sinabihan ni Aranya si Softentide na maging mapurol lang at sabihin kay Glenn na gusto niya ang kanyang mga cute na doktor na sanggol. Kontento na si Softentide sa kanyang nararamdaman dahil alam niyang babalikan siya palagi ni Glenn. Mamaya nag-dinner sila ni Tasalia para sa isang girls' night out. Nagsisimula silang pag-usapan ng tungkol sa anesthesia na gagamitin sa Skatey dahil hindi marami sa kanila ang gagana sa mga dragon. Itinuro ni Softentide na gagamit sila ng alak at sinimulan itong inumin ni Aranya ng husto ng walang pakialam sa mundo. Pagkatapos nagsimula silang mag-usap tungkol sa pag-ibig at sinabi sa kanila ni Aranya na pupunta siya sa magkabilang direksyon at wala nang iba pang mamahalin kundi kunin silang dalawa at gawin silang humingi ng kanyang creamy na sutla ng gagamba. Nang maglaon pumasok si Aranya sa klinika upang hanapin ang mga mahahalagang gamit ni Softentide ngunit nahuli siya ni Softentide sa akto. Nawala ang pagiging cool ni Aranya at sinabi sa kanya ni Softentide na ang bagay na hawak niya ay mahalaga dahil ito ay isang regalo na ibinigay niya kay Glenn. Itinapon ni Aranya ang item at tumakas sa bintana. Hinihintay siya ni Tasalia sa labas at matagumpay nilang nahuli si Aranya. Pagkatapos hindi siya iniharap ni Softentide sa pulisya dahil alam niya ang masamang ugali ni Aranya. Siya ay may pagkahumaling sa pagnanais na angkinin ang kanyang mga mahal sa buhay na sa kasong ito ay si Softentide.
Tinawag siya ni Saphentite bilang isang insecure na asong babae na gustong subukan ang kanyang mga relasyon. Dati niyang sinubukang pakasalan si Glenn para pagselusin si Saphentite at subukan kung kamumuhian at iiwan siya ni Saphentite. Si Tasalia ay gumawa ng isang halimbawa ng kanyang sarili kay Aranya sa kanyang walang katapusang pagtitiwala sa kanyang alagad at na hindi niya dapat subukan ang kanyang mga relasyon ngunit sa halip ay palakasin ito. Umiiyak si Aranya dahil ito ang unang pagkakataon na magkaroon siya ng mga tunay na kaibigan na mapagkakatiwalaan niya. Pagkatapos ay nagsimula silang uminom muli at si Aranya ay nagsimulang magbukas tungkol sa kanyang mga insecurities. Hindi niya maintindihan kung paano hindi umaalis sila ni Glenn pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa kanila. Inamin ni Aranya na sinubukan niyang e-prank at saktan si Glenn ngunit patuloy itong naging mabait sa kanya na ikinalilito ng maliit na utak ng gagamba ni Aranya. Iminumungkahi ni Saphentite na gumawa sila ng pagsubok sa Aranya. Nagsimula siyang magtanong kay Aranya tungkol kay Glenn at kung nanaginip ba siya tungkol sa kanya at sa kanyang hot na abs o kung paano siya nanginginig sa kasiyahan ng malambot niyang boses na lalaki. Oo si Aranya sa kanilang lahat at sinabi sa kanya ni Saphentite na siya ay may sakit. Sinabi niya kay Aranya na sila ni Tasalia ay may parehong sakit na pag-ibig na ikinabigla ni Aranya sa kanyang kaibuturan. Samantala muling nakipagkita si Glenn kay Skadi para kumbansihin siyang magpa-opera kay Skadi bilang pag-unawa kung bakit niya ito ginagawa araw-araw. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kenai na buhatin siya ngunit wala siya roon. Inaalok siya ni Glenn ang kanyang mga serbisyo at tinatanggap niya ito pagkatapos ay binuhat siya nito para maramdaman ang kanyang mga malambot at nakita nila ang tanawin. Sinabi ni Skadi kay Glenn na ang dahilan kung bakit siya tumanggi sa operasyon ay dahil nakamit niya ang kanyang layunin sa buhay bilang isang dragon na bumaba mula sa langit at tumulong na lumikha ng isang lungsod kung saan ang kapayapaan ay parehong tanong at sagot. Pakiramdam niya ay natupad na ng kanyang buhay ang layunin nito ngunit hindi sumasang-ayon si Glenn. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang walang katapusang mga tao na nakikipaglaban upang iligtas siya at ang buong lungsod na nananalangin para sa kanya na gumaling. Nais ni Glenn na manatili si Skadi ng mas matagal at madama ang pagmamahal ng mga taong kanyang natulungan. Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa kanya at hiniling ni Skadi kay Glenn na bigyan siya ng ilang rekomendasyon ng mga bagay na dapat gawin habang nabubuhay siya ng napakahabang buhay bilang isang dragon. Nagsimulang pangalanan ni Glenn ang mga bagay na dapat gawin, mga pagkain na makakain at mga pelikulang papanoorin. Mas nasasabik ang cute na dragon na ito at hiniling niya sa kanya na pangalanan ang higit pang mga bagay na gagawin sa kanyang mga mata na malabo. Si Glenn ay nahulog sa kanyang pag-iwas at nagpapayo sa pag-iibigan habang natahimik si Skadi at hiniling sa kanya na ibaba siya. Matapos itong walang katapusang kapanipaniwala, tinanggap ni Skadi ang kanyang mungkahi na ipagpatuloy ang pamumuhay. Nang maglaon sinimulan nila ang operasyon kasama si Skadi na natumba ng anesthesia. Binuksan nila ang mga damit ni Skadi at nagsimulang magbukas ng butas sa kanyang dibdib. Binalaan sila ni Tolly na ang katawan ni Skadi ay iba sa katawan ng tao dahil siya ay isang dragon na humihinga ng apoy sa kanyang normal na anyo na nagpapatunay na mas mahirap para sa mga kutsilyo na tumagos. Nang maglaon maayos ang lahat at sinimulan nilang putulin ang tumor. Biglang naging lava ang temperatura ng katawan ni Skadi dahil likas na sa dragon na magsimulang mag-apoy kapag nasa panganib ang kanilang katawan. Nag-god mode si Tolly at kumukuha ng maraming kutsilyo ng surgeon. Sinabihan niya ang mga babae na umatras at sinabihan si Glenn na magpatubo ng isang pares ng mock-atas na bola upang matulungan siyang matapos ito. Nagsimulang kumikinang si Skadi at sinunog ang lahat ng galamay na humipo sa kanya. Hinikayat ni Tolly si Glenn na gawin ang pagtatapos habang pinapanatili niyang nakabukas ang dibdib ni Skadi. Naalala ni Glenn ang Game Surgeon Simulator at pinutol ang tumor ni Skadi mula sa kanya hanang ang lungsod ay nagdarasal para sa tagumpay ng operasyon ni Skadi. Pagkatapos isinasagawa nila ang katawan ni Skadi at sinabi ni Glenn kay Kenai na matagumpay ang operasyon. Nang maglaon mayroon silang seremonya sa gitna ng lungsod at nagsalita si Skadi sa kanyang mga tao na sinasabi sa kanila na magpapatuloy siya sa paglilingkod sa kanila bilang kanilang tagapagtanggol. Nagiging ligaw ang mga tao at binabati ni Kenai si Skadi para sa kanyang kalusugan. Sinabi niya kay Kenai na nagpapasalamat siya sa lahat ng nangyari, salamat kay Glenn at hinanap niya ito. Sinabi ni Kumat kay Skadi na si Glenn ay nasa klinika at si Skadi ay hindi nag-aksaya ng oras kundi bisitahin siya at hilingin sa kanya na maging kanyang baby daddy. Samantala si Glenn naman ang nag-aalaga sa may sakit na si Saphentite. Nagsimulang kumilos si Saphentite na kakaiba, tumingin sa paligid na parang nawawalang tuta at napansin ito ni Glenn.
Hiniling niya sa kanya na buksan ang kanyang bibig at sinimulang suriin ito. Ipinasok niya ang kanyang matatamis na daliri sa lalamunan niya habang pilit niyang pinipilit na huwag mag-cream at bumulong. Pagkatapos nakikita niya ang kanyang dila at nahanap ang issue. Sinimulan niyang lagyan ng pulot ang kanyang mahabang asno na dila habang ini-imagine niyang sinasakal siya. Nang maglaon napahiya si Sophentite at napapikit habang umalis si Glenn para sa kanyang trabaho. Pumunta si Glenn sa lungsod at nakilala sina Scuddy at Kenai pagkatapos na bumagsak ang kanilang karwahe. Tumalon si Scuddy at niyakap siya, hinihiling na gawin siyang ganap na kanya. Hinailan ni Kenai si Scuddy palayo at sinabi sa kanya na dapat siyang magpahinga. Pagkatapos binuksan ni Scuddy ang kanyang mga damit at ipinakita ang kanyang sarili kay Glenn, ngunit ang kanyang tolda ay hindi nakataas kahit 1 pulgada. Hiniling niya sa kanya na isara ang kanyang mga butones, ngunit sinabi niya sa kanya na gawin ito na ginagawa niya. Nalungkot si Scuddy habang pinipigilan ni Glenn na nakasara ang kanyang zipper at hindi kumikibo sa kanya. Pagkatapos nagpakita si Mimi at sinabi sa kanya na maaari niyang ayusin ang karwahe. Sabay silang kumurap at inayos ni Mimi na parang fix it Felix. Pinuntahan ni Scuddy si Mimi at nagpasalamat sa kanyang muling pagligtas sa kanya gamit ang karwahe at ang mga karayom. Nagsimulang manggulo si Mimi, nag-aalok na dilaan ang Krusty Dragon feed ni Scuddy dahil hindi siya marunong tumanggap ng mga papuri. Pagkatapos niregalo sa kanila ni Scuddy ang mga regalo sa anyo ng mga higanteng barrel ng alak na puno ng alak at mga dahon. Nakita ni Glenn ang oras at hiniling kay Mimi na alagaan ang mga barrels dahil kailangan niyang magpatingin sa bahay ng doktor. Natarante si Mimi at nagpakita si Lulala para asarin siya bago siya iniwan mag-isa. Samantala binisita ni Oranie si Sophentite at binigyan siya ng address. Tinukso ni Oranie si Sophentite sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kukunin niya si Glenn kapag hindi siya gumaling kaagad. Nagdoble down si Sophentite at sinabi kay Oranie na hinding-hindi niya makukuha si Glenn para sa kanyang sarili. Sa isang nayon ng Harpy, tinutulungan ni Dion ang mga taga-nayon sa pamamagitan ng pag-angat ng isang malaking bato na bumabagabag sa kanila. Inaanyayahan nila siya na sumali sa kanilang pagdiriwang sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng pagkain at binibigyan niya sila ng mas maraming pagkain na kayang magpakain sa 3 nayon. Samantala bumalik si Glenn kay Mimi at sinabi sa kanya na nakakita siya ng isang tao na tutulong sa kanila sa pagdala ng mga barrel ng alak. Pumasok si Sinelia at ang kanyang mga tauhan na may karwahe sa likod nila. Pagkatapos magkahiwalay sila ni Warren para buhatin si Mimi at ang kanyang karwahe. Maya-maya bumalik sa klinik sina Glenn, Tesselia at Kai. Sinimulan nilang pag-usapan ang magiging kasal ni Glenn kay Tesselia. Pinag-uusapan nila kung gaano karaming mga bata at ilang araw bawat linggo ang maaaring makasali sina Warren at Kai at matikman si Glenn. Magalang na tumanggi si Glenn, ngunit tinitiyak sa kanya ni Tesselia na ipapabalik siya ni Sophentite 2 beses sa 1 linggo kung tatanggapin niya ang panukala. Sa klinik nag-aalala si Sophentite na baka kunin sa kanya ng masasamang iyon si Glenn. Sinimulan siyang panunokso ni Oranie na isipin kung gaano katanyag si Glenn at kung gaano niya kadaling suriin at ayusin ang lakas ng loob ng iba't ibang babae gamit ang kanyang magic stick. Biglang nagpakita si Ellie at niregaluhan sila ng pagkain mula sa kanyang nayon. Tinanong niya si Sophentite kung nasaan si Glenn at dumating si Glenn sa tamang oras. Ang lahat ng mga batang babae ay nagsimulang mag-swarmang sa kanya, gusto ang kanyang mga sanggol. Nagseselos si Sophentite at pinipigilan ang iba na gawin ito at hiniling ni Tesselia na pumasok at pinayagan siya ni Glenn. Nabigla si Sophentite sa dami ng pagkain na dinala ni Glenn sa bahay at ipinaliwanag niya na lahat ng nakilala niya sa kalsada ay nagsimulang magbigay sa kanya ng pagkain. Dumating sina Skaty at Kenai at niregalo kay Glenn ng mas maraming pagkain. Tinatawag ni Skaty si Glenn na daddy at si Sophentite ay nalilito. Dumating si Mimi at ang Cyclops para sumali sa party at may ideya si Sophentite. Nang maglaon niluto nila ang lahat ng pagkain at nagkaroon ng sariling maliit na salo-salo na ang lahat ay nagsasaya. Ang mga babae ay nagchichismis tungkol sa kung gaano naging sikat si Glenn at binalaan sila ni Tesselia na may dumating na bagong karibal sa Skaty. Sinabi ni Skaty kay Glenn na mula noong operasyon ang mundo ay naging mas maganda sa kanyang paningin at nagpapasalamat siya sa malaking ama na si Glenn sa pagbabago ng kanyang isip. Nagsimulang maging chummy si Skaty kay Glenn at hinaila siya ni Sophentite palayo gamit ang kanyang buntot. Pinisil-pisil niya ito dahil sa selos habang hindi na ito pinapansin. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang ipasok ang kanyang mahabang dila sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan ni Tesselia ang lasing na ahas at nagsimula silang magtalo.
Ang mga lasing na babae ay nagsimulang mag-away tungkol kay Glenn at sila ay humiga sa ibabaw niya habang si Glenn ay napapangiti at nasasarapan sa pagmamahal na kanyang nararanasan sa kanyang buhay. Nagpapasalamat siya sa pagsisimula ng isang klinika na may halimaw na ahas sa isang lungsod na nangangailangan sa kanya.